Isang sikat na artista na naging politiko, si Jo Marie Iliana, ay nasangkot sa iba't ibang kontrobersya, mula sa isyu ng sustento, nawawalang pera, hanggang sa hidwaan sa sariling pamilya. Ngunit ang mga pangyayaring ito ay hindi lang basta magkakahiwalay na balita. Ito ay magkakadugtong na bahagi ng isang mas malalim na kwento tungkol sa kasikatan, responsibilidad at ang bigat ng pagiging isang public figure sa isang lipunang mabilis humanga at mas mabilis humusga. Ipinanganak siya noong August 16, 1976 sa Maynila at lumaki sa isang pamilyang may pangalan, lalo na sa angka ng Garchitorena sa Camarines Sur. Sa ganitong uri ng pinagmulan, hindi lang simpleng buhay ang iyong hinaharap. May kasamang expectation, reputasyon at responsibilidad. Bata pa lang, dala na niya ang bigat ng apelyido, isang pangalan na kailangang panindigan. Kasama niya sa paglaki ang kanyang mga kapatid na sina Anjo Iliana at Ryan Iliana, at sa kanilang samahan ay nabuo ang isang kapaligiran na puno ng kompetisyon, ambisyon at matinding determinasyon. Ngunit tulad ng maraming pamilya, ang ganitong closeness ay maaari ring maging pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan, lalo na kapag pumasok na ang pera, politika at personal na desisyon. Sa murang edad, napansin ang kanyang potensyal nang madiskubre siya ng talent manager na si Douglas Quijano. Mula sa puntong iyon, nagsimula ang kanyang paglalakbay sa showbiz. Isang mundong puno ng oportunidad, ngunit may kapalit na pressure at pagkawala ng privacy. Noong dekada 90, sumabog ang kanyang kasikatan bilang bahagi ng Guapings kasama sina Mark Anthony Fernandez at Eric Fructuoso. Sa panahong ito, hindi lang sila sikat. Isa silang cultural phenomenon. Ang kanilang presensya ay nasa telebisyon, magazine, commercials at kahit sa pang-araw-araw na buhay ng kabataan. Si Jo Marie ay naging simbolo ng pagiging matinee idol, ang ideal na hinahangaan ng marami. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ngunit habang tumataas ang kanyang kasikatan, kasabay din nito ang paglapit ng intriga. Dahil sa mundo ng showbiz, ang personal na buhay ay hindi na nananatiling pribado. Ito ay nagiging bahagi ng public consumption. Ang relasyon nila ni Aiko Melendez ay isa sa pinaka-pinag-usapang love stories noon. Nagsimula ito sa murang edad at lumago sa gitna ng kanilang kasikatan. Isang relasyon na tila perpekto sa paningin ng publiko, ngunit sa likod nito ay may mga pagsubok na hindi agad nakikita. Nauwi ito sa kasal noong 2000, ngunit hindi nagtagal ay naghiwalay din sila at kalaunan ay naannal. Mayroon silang anak na si Andre Iliana, isang paalala na kahit matapos ang relasyon, may koneksyon na mananatili. Ngunit kahit may ganitong koneksyon, hindi maiiwasan ang mga sugat na dulot ng paghihiwalay, lalo na kapag ito ay nangyayari sa ilalim ng mata ng publiko. Matapos nito, mas naging komplikado ang kanyang personal na buhay. Nalink siya kay Aramina, nagkaroon ng relasyon kay Pops Fernandez, at kalaunan ay nagkaroon ng non-showbiz partner na si Joy Reyes kung saan nagkaroon siya ng 2 anak. Ngunit dito nagsimula ang isa sa pinakamabigat na kontrobersya sa kanyang buhay. Isang issue na hindi na lamang tungkol sa relasyon, kundi tungkol sa responsibilidad. Noong 2019 hanggang 2021, inakusahan siya ng hindi umano pagbibigay ng sapat na sustento. Lumala ito ng ibunyag na naputulan umano ng kuryente ang tirahan ng kanyang mga anak dahil sa hindi nabayarang bill na umabot sa mahigit 100,000. Sa isang iglap, nagbago ang imahe niya sa mata ng publiko. Sa panahon ng social media, ang ganitong issue ay hindi lang kumakalat. Ito ay lumalalim at nagiging mas emosyonal. Ang mga larawan, kwento at reaksyon ng netizens ay nagiging bahagi ng narrative. Mas lalo pang sumiklab ang kontrobersya nang kumalat ang umano'y sagot niyang "Sana all", na para sa marami ay naging simbolo ng kawalan ng empathy. Sa puntong ito, hindi na lang ito tungkol sa katotohanan, kundi tungkol sa perception. Sa kanyang panig, iginiit niyang nagbibigay siya ng suporta at may ebidensya upang patunayan ito. Ngunit sa mata ng publiko, ang narrative ay mas mabilis kumalat kaysa sa paliwanag. At dito makikita kung gaano kalakas ang epekto ng public opinion sa isang public figure na minsan kahit may paliwanag,
mahirap na itong baguhin. Sa gitna ng lahat ng ito, pinili niyang pumasok sa politika noong 2016 bilang konsehal ng Parañaque City. Para sa ilan, ito ay pagtatangkang magsimula muli. Para sa iba, ito ay isang malaking panganib. Nanalo siya at nagsilbi sa loob ng 3 termino hanggang 2025. Sa panahong ito, sinubukan niyang ipakita na kaya niyang maglingkod, hindi bilang artista, kundi bilang isang leader. Kasabay nito, gumawa siya ng isang hakbang na hindi inaasahan ng marami. Bumalik siya sa pag-aaral. Sa edad na 48, nagtapos siya ng Master in Management Major in Public Administration sa Philippine Christian University. Isang patunay na kahit sa gitna ng kontrobersya, may pagsusumikap pa ring mag-improve at matuto. Ngunit kahit may ganitong mga hakbang, hindi nawala ang kontrobersya sa kanyang buhay. Noong 2022, sumabog ang hidwaan nila ng kanyang kapatid na si Anjo Iliana. Inakusahan siya ni Anjo kasama si Abby Viduya ng umano'y pagkuha ng campaign funds. Ayon kay Anjo, dahil sa pagkawala ng pondo ay napilitan siyang umatras at hindi na tumakbo sa eleksyon. Ang isyong ito ay hindi lamang simpleng away pamilya. Ito ay naging isang pampublikong eksena na nagpakita kung paano ang personal na alitan ay maaaring maging national conversation. Itinanggi ni Jo Marie ang mga paratang at walang naging legal na konklusyon. Kalaunan ay nagkaayos din sila noong 2024, ngunit nanatili ang mga tanong sa publiko. Bukod dito, naging usap-usapan din ang kanyang relasyon sa anak niyang si Andre Iliana, na naging vocal sa kanyang nararamdaman bilang anak. Ngunit sa paglipas ng panahon, makikita ang unti-unting paghilom ng kanilang relasyon, isang aspeto na bihirang bigyang pansin. Noong 2023, muling naging laman ng balita si Jo Marie nang pakasalan niya ang kanyang teenage sweetheart na si Abby Viduya. Isang kwento ng pagbabalik matapos ang halos 3 dekada. Para sa ilan, ito ay simbolo ng second chance. Isang patunay na ang ilang kwento ay hindi tuluyang nawawala. Sa kabila ng lahat ng ito, may isa pang laban na tahimik niyang hinaharap. Ang kanyang kalusugan. Inamin niya na mayroon siyang problema sa paningin at sumasailalim sa stem cell treatment. Nahirapan din siyang kontrolin ng kanyang timbang habang siya ay tumatanda. Mga bagay na bihirang makita, ngunit bahagi ng kanyang realidad bilang tao. Sa kasalukuyan, mas tahimik na ang kanyang buhay. Wala na siya sa aktibong politika at mas nakatuon sa pamilya, motorsports at personal na interes. Ngunit kahit tahimik na ang kanyang kasalukuyan, ang kanyang nakaraan ay nananatili bilang bahagi ng public memory. Dahil sa huli, ang kwento ni Jo Marie Iliana ay hindi lang tungkol sa kasikatan o kontrobersya. Ito ay kwento ng isang tao na dumaan sa tagumpay, pagkakamali at pagbabago. Isang kwento na nagpapakita na ang kasikatan ay maaring mawala, ang reputasyon ay maaring masira, ngunit ang pagkakataon para magbago ay laging nandyan.